Araw-araw siyang ginugutom ni Monique Velasco. Bawal kumain, bawal magreklamo, bawal maging tao. Sa harap ng bisita, tinatawag siyang walang modo, walang lugar sa mesa, at dapat marunong magtiis dahil katulong lang. Sa likod ng mansyon, palihim na umiiyak si Lina Morales. Nanginginig habang sinusubo ang malamig na tira-tira sa sulok ng kusina. Pilit nilulunok ang gutom at kahihiyan. Hindi niya alam na sa gabing iyon, may makakakita sa kanya. At ang lalaking iyon, ang amo ng bahay, ay may mabubunyag na lihim na babago sa buhay nilang dalawa. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi sanay si Adrian Velasco sa katahimikan. Sa mundo niyang pinamumunuan ng mga numero, kontrata at desisyon na may katumbas na milyon, palaging may ingay, tunog ng telepono, yabag ng mga tao sa opisina, bulungan ng mga negosyong hindi pwedeng marinig ng iba. Kaya ng gabing iyon, habang nagmamaneho siya sa pauwi sa Velasco Estate, may kakaibang bigat na nakadagan sa dibdib niya. Maagang natapos ang meeting, isang bihirang pangyayari. Karaniwan inaabot siya ng hating gabi sa boardroom. Pero ngayong gabi tila ayaw ng isip niyang manatili roon. May kung anong humihila sa kanya pauwi. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang paalala na may dapat siyang makita. O marinig, o harapin. Mag-isa siyang nagmaneho. Tinanggihan niya ang alok ng driver. Isang desisyong ikinagulat ng sekretarya niya. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang marinig ang sariling paghinga. Pagpasok niya sa malawak na tarangkahan ng mansyon, agad niyang napansin ang kakaiba, karaniwan, maliwanag ang buong paligid. Mga ilaw sa hardin, ilaw sa veranda, ilaw sa fountain na parang palaging may handang tumanggap sa kanya. Ngayong gabi, kalahati lang ang bukas. Tahimik, masyadong tahimik. Ipinark niya ang sasakyan at bumaba. Dahan-dahan ang kilos. Sa loob ng mansyon, alam niyang naroon ang asawa niyang si Monique Velasco. Perpekto, elegante, at palaging kontrolado ang lahat. Meron silang mga anak, 3, na lumalaki sa isang mundong hindi kailanman kinokwestiyon ang kasaganaan. Sa papel, perpekto ang buhay nila. Sa loob, matagal nang may lamat na hindi nila pinapangalanan. Ayaw niyang manggising. Ayaw niyang marinig ang malamig na, "Nauwi ka na pala." O ang formal na tanghon na parang isa lang siyang bisitang dumaan. Kaya sa halip na pumasok sa pangunahing pinto, lumihis siya patungo sa service area. Isang pasilyong bihirang daanan ng amo ng bahay. Habang papalapit siya sa kusina, doon niya narinig ang tunog. Mahina, pilit. Parang may taong nagpipigil ng hininga. Huminto si Adrian. Nakapako ang mga paa niya sa malamig na sahig. Ilang segundo siyang nakinig. Sinisiguro kung tama ang dinig niya. May kaluskos na parang pinggan. Parang kutsara. Parang may kumikilos na ayaw magpaalam sa dilim. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang hindi alam kung ano ang nasa likod ng susunod na pinto. Sa boardroom, alam niya ang bawat posibleng mangyari. Dito sa sarili niyang bahay, bigla siyang naging estranghero. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto ng kusina. May ilaw na nakasinde. Mahina, galing sa ilalim ng cabinet. Hindi bukas ang chandelier. Hindi bukas ang malalakas na ilaw. Parang may sadyang ayaw makita. At doon niya nakita. Isang babae ang nakaupo sa sahig. Nakasiksik sa pagitan ng refrigerator at ng cabinet. Nakaipit ang katawan. Parang sanay nang lumiit para hindi mapansin. Sa kamay niya ay may hawak na plato. May kaunting kanin na halatang matagal ng malamig at ilang peraso ng ulam na tila tira-tira mula sa hapunan. Kumakain siya gamit ang kamay. Hindi naman napansin agad ni Adrian ang mukha nito.
Ang una niya nakita ay ang panginginig ng balikat nito. Ang paraan ng pagsubok na parang nagmamadali. Parang takot na may dumating. Parang hayop na natutong kumain sa dilim para mabuhay. Humigpit ang panga ni Adrian. May kung anong kumurot sa dibdib niya. Isang sakit na hindi galing sa negosyo. Hindi galing sa pagod, kundi galing sa isang eksenang hindi niya inakalang makikita sa sarili niyang bahay. Isang bahagyang kaluskos ang ginawa niya nang umatras ang sapatos niya sa sahig. Nagulat ang babae. Nanlaki ang mga mata nito. Halos mahulog ang plato sa kamay niya. Mabilis siyang tinakpan ng pagkain. Parang isang batang nahuling nagnakaw ng candy. Tumayo siya agad. Pero dahil sa pagmamadali, muntik siyang madulas at napasandal sa cabinet. Nagkatinginan sila. Sa isang iglap, parang may dumaan na pamilyar na anino sa mga mata ng babae. Isang kislap ng pagkilala. O baka guni-guni lang ni Adrian. Mabilis itong nawala. Napalitan ng takot at hiya. Pasensya na po, sir. Mahina nitong sabi. Nanginginig ang boses. Hindi ko po sinasadya. Ngayon niya lang nakita ng buo ang mukha nito. Payat, maputla, may mga matang pagod pero hindi patay. May bakas ang dignidad na pilit kinakapitan kahit nasa sahig na ng kusina. Anong ginagawa mo? Tanong ni Adrian pero hindi galit ang tono. Masigit na nagulat at nasaktan. Napayo ko ang babae. Kumakain lang po. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa likod ng mga salita, naroon ang katotohanang mas mabigat pa sa anumang paliwanag. Sa sahig? Mahina niyang tanong. Walang sagot agad. Pinulot ng babae ang nahulog na kutsara. Pinunasan ito sa laylayan ng suot na uniforme. Luma pero malinis. Halatang inaalagaan kahit nasalat. Sir, nanginginig ang boses niya. Huwag niyo po akong tanggalin. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Adrian. Hindi ito ang eksenang inaasahan niya pag-uwi. Hindi ito ang mundong akala niyang ginagalawan ng mga taong nasa loob ng bahay na itinayo niya para sa pamilya. Anong pangalan mo? Tanong niya ng mas mahinahon. Lina po. Lina Morales. Pinagmasdan niya si Lina. Ang paraan ng paghawak nito sa plato, ang bahagyang pagkakorba ng likod, ang sanay na paghingi ng tawad kahit hindi malinaw kung anong kasalanan ang nagawa. At sa sandaling iyon, may isang tanong na hindi niya pa binibigkas pero malinaw na sa isip niya. Ano pang hindi ko nakikita sa sarili kong bahay? At habang nakatayo siya sa gitna ng kusina, kaharap ang isang kasambahay na kumakain ng tira-tira sa sahig, unti-unting nabuo ang isang pakiramdam na magbabago sa lahat. Dahil alam niya, simula pa lamang ito. At ang gabing ito, kahit na tahimik ay magsisilbing simula ng isang katotohanang hindi niya na kayang talikuran. Malapit na sana niyang bitawan ng plato nang tuluyang manginig ang kamay ni Lina. Nakasiksik siya sa pagitan ng refrigerator at ng cabinet. Parang doon na siya natutong maglaho kapag may dumaraan. Ang ilaw mula sa ilalim ng cabinet ang tanging nagbibigay ng hugis sa mukha niya. Maputla, may bahid ng pagod, at halatang pinipigil ang gutom. Ang kanin sa plato ay buo-buo, matigas na. Halatang galing sa hapunan kanina. Ang ulam, malamig. Kumakain siya gamit ang kamay. Parang mas mabilis at mas tahimik. Nagkatinginan sila ni Adrian. Sa isang iglap, sapat para makaramdam ng kung anong hindi niya maipaliwanag. Sa mata ni Lina, may dumaan na kislap. Parang may pagpapakilala. Parang may alaala. Pero agad itong tinago ng babae. Yumuko siya, hinigpitan ang hawak sa plato. Parang natatakot may mas malalim pang tanong na darating. May kumalansing, nahulog ang tenedor. Napapitlag si Lina. Halos mapaatras siya. Mabilis siyang tinakpan ng plato. Itinaob ang palad sa ibabaw ng pagkain na parang may gustong itago. Pasensya na po. Mabilis siyang sabi. Sunod-sunod ang hinga.
Hindi ko po alam na. Wag, putol ni Adrian. Hindi galit ang boses, hindi rin mataas. Parang pinipigilan niya ang sarili na wag masaktan. Tumayo si Lina, pero muli siyang nanghina. Napasandal siya sa cabinet. Huwag niyo po akong tanggalin. Bigla niyang sabi, halos pabulong. Kahit bawasan niyo na lang po ang sweldo ko. Kahit po. Tumigil si Adrian. Sa dami ng desisyon na gawa niya sa buhay, pagtanggal ng empleyado, pagsara sa kumpanya, pagbasag ng kasunduan, ito ang unang pagkakataon na may humingi sa kanya ng awa sa ganitong paraan. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa karapatang manatili. Bakit kita tatanggalin? Tanong niya. Nanatili na kayo ko, Selena. Kasi po, bawal po to. Bawal ang kumain? Mahinang tanong ni Adrian. Tumango si Lina. Bahagya lang. Pagkatapos po ng 6:00, bawal na. Parang may tumama sa dibdib ni Adrian. Sino nagbabawal? Tahimik. Ilang segundo ang lumipas na parang mabigat na oras. Si Ma'am po. Sagot ni Lina. Halos hindi marinig. Hindi naman agad nagsalita si Adrian. Lumapit siya sa kalan. Binuksan ang ilaw at doon lang niya napansin ang paligid. Malinis, maayos, walang bakas ng kalat. Isang kusinang halatang may nag-aalaga pero may taong kumakain sa sahig. Kinuha niya ang plato mula sa kamay ni Lina. Napapikit ang babae at akala'y kukunin sa kanya ang pagkain. Pero sa halip, inilagay ni Adrian ang plato sa mesa. Kinuha ang kawali, binuksan ang kalan at sinindihan ang apoy. Sir, hindi na po kailangan. Mabilis na sabi ni Lina. Ayos na po yan. Hindi, sagot ni Adrian ng diretso. Hindi ayos. Pinainit niya ang ulam. Simple lamang ang kilos. Parang sanay. Isang bagay na ikinagulat pa niya sa sarili niya. Nang uminit na, nilipat niya sa plato at inatinabi ang kanin. Kumuha siya ng kutsara at tinidor. Inayos ang mesa at saka tumingin kay Lina. Umupo ka. Nag-alangan si Lina. Sir, dito na lang po. Sa mesa. Ulit ni Adrian. Hindi utos, pero malinaw. Dahan-dahang umupo si Lina. Sa likod niya ay tuwid pero halatang hindi sanay. Hinawakan niya ang kubyertos na parang may utang na loob sa bawat galaw. Nagsubo siya, mabagal, maingat na parang natatakot na biglang mawala ang pagkain. Sa bawat nguya, parang pinipigil ang paghinga. Tahimik si Adrian habang pinapanood siya. Hindi siya sanay tumingin ng ganito. Hindi para maghusga, kundi para umunawa. Ngayon niya lang napansin kung gaanong kapayat ang mga braso ni Lina. Kung paano nanginginig ang kamay nito sa unang subo ng mainit na ulam. Matagal ka na bang hindi kumakain ng mainit? Tanong niya. Tumango si Lina. Bahagya. Paminsan-minsan lang po. Bakit? Para po may maiuwi. Sagot niya at diretso na. Walang drama, parang sanay na sa ganitong sagot. Tumigil si Adrian sa paghinga. Para kanino? Sa mga anak ko po. Napatingin siya kay Lina. Ilan? 3 po. Sagot niya. Mga babae. Tahimik ulit. Kumain si Lina, pero mas mabagal pa. Parang bawat subo ay may kasamang kwento na hindi pa sinasabi. Kailan ka huling kumain hanggang mabusog ka? Tanong ni Adrian na marahan. Huminto ang kutsara sa ere. Nananatiling nakatingin si Lina sa plato. Ilang segundo ang lumipas, tapos bumagsak ang balikat niya. Nanginginig ang labi. Hindi ko na po maalala, sabi niya. At doon, bumigay ang luha. Tahimik siyang umiyak. Walang hagulgol, walang ingay, parang sanay na rin sa pag-iyak na hindi naririnig. Umagos ang luha sa pisngi niya. Tumulo sa plato. Humalo sa pagkain. Napatayo si Adrian. May kung anong sumikip sa dibdib niya. Isang galit na hindi pa niya pinapangalanan.
at isang sakit na mas malalim kesa sa inaakala niya. Sa harap niya hindi lang kasambahay si Lina. Isa siyang taong matagal nang pinipilit magkasya sa isang sulok. At sa gabing iyon, sa isang mesa na hindi niya inaakalang magiging saksi, may tanong na nagbukas ng sugat na matagal nang tinatakpan. Isang tanong na hindi niya basta mababawi. Hindi agad tumigil ang pag-iyak ni Lina. Nakaupo siya sa mesa, bahagyang nakayuko. Hawak ang kutsara na tila wala ng lakas. Ang luha niya ay tahimik, parang sanay nang umiyak nang walang sumasalo. Para bang bawat patak ay matagal nang naiipon, naghihintay lang ng sandaling pwedeng bumigay. Hindi siya minamadali ni Adrian. Tumayo lang siya sa gilid ng mesa, nakasandal sa counter. Pinipilit intindihin ang bigat ng eksenang nasa harap niya. Hindi ito eksena ng galit. Hindi rin ito simpleng awa. May kung anong mas malalim. Isang pagkilala sa paghihirap na matagal niyang hindi nakita. Pasensya na po. Bulong ni Lina at pinunasan ng pisngi. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sagot naman ni Adrian. Diretso pero mahinahon. Hindi dito. Tumango si Lina pero hindi tumingin. Parang natatakot na baka magbagong isip ng kausap niya kapag nagtagal. Ilang taon ang mga anak mo? Tanong ni Adrian matapos ang ilang sandali. Huminga ng malalim si Lina. Yung panganay ko po, 8, si Mara. Yung sumunod naman po, 6, si Nika. Yung bunso po, 4, si Lila. Habang binabanggit niya ang mga pangalan, may bahagyang pagbabago sa boses niya. Parang doon lang siya nakakuha ng lakas kapag tungkol sa mga anak. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Adrian. Nasa bahay po, sagot ni Lina. Sa San Isidro District po. Narinig na ni Adrian ang lugar na yon. Hindi bilang tahanan, kundi bilang problema sa mga report. Siksikan, kulang sa serbisyo, mataas ang renta, kahit hindi maayos sa mga bahay. Malayo yun ah. Opo, sagot ni Lina. 2 sakay po ng bus. Tahimik ulit. Sa isip ni Adrian, mabilis na nagbibilang ang oras. Ang pagod, ang distansya. Isang ina na nagtatrabaho buong araw, bumabiyahe ng mahaba, tapos uuwi para muling magtrabaho bilang nanay. Nasaan ang ama nila? Tanong niya, maingat. Nanigas ang katawan ni Lina, sandaling hindi siya nagsalita. Tapos marahang inilapag ang kutsara. Umalis po, sagot niya. Dinala po ang ipon. Iniwan po ang mga utang. Hindi na siya nagdagdag pa. Hindi rin tinanong ni Adrian kung kailan o bakit. Sapat na ang tonong ginamit ni Lina para maunawaan ang lahat. Anong mga utang? Tanong ni Adrian. Sa renta po. Sa tindahan. Sa ospital noon nung nagkasakit yung bunso. Sagot niya. Unti-unti ko pong binayaran. Kahit maliit. Mag-isa ka? Tanong ni Adrian. Tumango naman si Lina. Opo. Hindi yan sigaw. Hindi rin reklamo. Isang katotohanang matagal nang tinanggap. Ilang bahay ka na nagtatrabaho? Tanong ni Adrian. 5 po. Sagot niya. Yung iba po half day. Yung iba naman po, papasok lang po ako kapag may kailangan. 5 bahay. 5 amo, 5 set ng patakaran, 5 pagkakataong pwedeng mapahiya, mapagalitan o tanggalin. Sino nag-aalaga sa bata kapag wala ka? Tanong ni Adrian. Huminga naman ng malalim si Lina. Yung panganay po, sagot niya. Si Mara. Napapikit si Adrian. 8 taong gulang. Siya po nagluluto ng kanin. Dagdag ni Lina. Parang inaasahan na ang tanong. Nagbabantay sa 2, marunong na rin po siyang magpatulog. May katahimikan na mas mabigat kaysa kanina. Isang katahimikan na hindi na kailangang punuin ng salita. Tumayo si Adrian at lumapit sa ref. Binuksan niya ito.
Pinagmasdan ng laman. Sapat para sa 1 linggo. Baka higit pa. Isang bagay na hindi niya kailanman kinwestiyon. Kinuha niya ang ilang supot. Naglabas ng karne, gulay, itlog, tinapay, gatas. Kinuha rin niya ang ilang delata sa pantry. Inilagay niya lahat sa mesa. "Sir?" Nagulat na sabi ni Lina. "Hindi po. Araw-araw kakain ka rito." Putol ni Adrian. "At mag-uuwi ka ng pagkain." Nanlaki ang mata ni Lina. "Sir, hindi ko po pwede." "Pwede," sagot ni Adrian. "At gagawin mo." Tahimik si Lina, halatang naglalaban ng hiya at pangangailangan. "Hindi ito pabor," dagdag ni Adrian. "Responsibilidad ko to. Bahay ko to." Dahan-dahang tumango si Lina. Muli siyang napaiyak. Pero ibang klase na. May halong ginhawa at takot. Tinulungan siya ni Adrian na mag-empake. Hindi siya sanay pero sinikap niya. 1 supot para sa kanin, 1 para sa ulam, 1 para sa almusal, at nang matapos inabot niya kay Lina ang mga supot. "Salamat po." Mahina nitong sabi, paulit-ulit. "Hindi ko po alam kung paano." "Hindi mo kailangang bayaran," sagot ni Adrian. "Alagaan mo lang ang anak mo." Tumayo si Lina, yakap ang mga dala. Bago siya lumabas ng kusina, huminto siya. "Sir?" sabi niya. Naglakas loob na tumingin. "Salamat po sa pagkain." Tumango lamang si Adrian. Hindi siya nagsalita. Pinanood niya si Lina na lumabas ng kusina. Mas tuwid ang likod pero dala pa rin ang bigat ng mundo. Nang mag-isa na siya ay umupo si Adrian sa mesa. Tahimik ang kusina. Pero hindi na ito katulad ng kanina. May iniwang bakas ang kwento ni Lina. Isang kwento na hindi niya kayang baliwalain. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, nangako siya sa sarili. "Aalamin ko ang buong kwento mo, Lina Morales." At alam niya, kapag nalaman niya ang lahat, wala nang babalikan ng dati. Hindi nakatulog si Adrian. Magdamag siyang nakahiga sa kama. Nakatitig sa kisame, paulit-ulit na bumabalik sa isip ang eksena sa kusina. Ang malamig na kanin, ang nanginginig na kamay, ang luha na tahimik lang bumabagsak. Sa bawat pagbalik ng alaala, may kasunod na tanong. Paano ko itong hindi nakita? Katabi niya si Monique, katahimik at maayos ang higa. Parang walang nababagabag. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Sa loob ng maraming taon ng pagsasama, sanay na sila sa katahimikan sa pagitan. Isang katahimikan na pinili, hindi pinaglaban. Bandang 5:00 ng umaga, bumangon si Adrian. Hindi niya na kayang manatili sa kama. Bumaba siya sa kusina at naupo sa mesa kung saan niya huli nakausap si Lina. Malinis ang lahat. Walang bakas ng kagabi, pero ramdam pa rin niya ang bigat. Bandang 6:00 dumating si Lina. Hindi siya maingay, pumasok. Tahimik lang, gaya ng nakasanayan. Pero napansin agad ni Adrian ang kaibahan. May kaunting ningning sa mga mata niya. Hindi yan saya. Mas tamang tawaging pag-asa. Isang maliit na liwanag na bihirang makita sa mga taong sanay magtiis. "Magandang umaga po, sir." Batay ni Lina. Magalang. "Magandang umaga." Sagot naman ni Adrian. "Kumain ka na ba?" Sandaling nagulat si Lina. Pagkatapos ay tumango. "Opo," sagot niya. "Salamat po sa kagabi." Tumango naman si Adrian. Hindi na sila nagdagdag pa. Pero pareho na lang alam, may nabago na. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto mula sa hallway. Dumating si Monique. Perpekto gaya ng dati. Maayos ang buhok, planchado ang suot, tuwid ang tindig. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya tumingin agad kay Adrian. Dumiretso siya sa coffee maker. Parang normal lang ang umaga. "Good morning," sabi niya na malamig pero magalang. "Good morning," sagot din ni Adrian. Napansin ni Monique si Lina sa gilid.
Naghahanda ng almusal. Sumulyap lang siya. Walang emosyon. Walang tanong. Parang bahagi lang ng gamit sa bahay. Monique, tawag ni Adrian. Kailangan natin mag-usap. Tumigil naman si Monique sa pagbuhos ng kape. Dahan-dahan siyang humarap. Ngayon? Tanong niya. May meeting ako mamaya. Ngayon, oo. Ulit ni Adrian. May bigat ang boses. Bahagyang nagtaas ang kilay si Monique. Pero umupo siya sa tapat ni Adrian. Ano yan? May patakaran ba rito tungkol sa pagkain ng mga kasambahay? Tanong ni Adrian ng diretsyo. Saglit namang natahimik si Monique. Parang nagtataka kung bakit tinanong iyon. Anong patakaran? Yung bawal kumain pagkatapos ng alas 6? Sagot ni Adrian. Humigop ng kape si Monique bago sumagot. Hindi yon patakaran, sabi niya. Disiplina lang. Pwede naman silang kumain sa bahay nila. Tumama kay Adrian ang mga salita at parang sampal na tahimik. Sa bahay nila, ulit niya. Alam mo ba kung anong oras umuwi si Lina? Napabuntong hininga si Monique. Adrian, wag na nating palakihin to. Katulong siya. May oras ng trabaho. May oras ng pahinga. Alam mo ba kung saan siya kumakain? Tanong ni Adrian, pinipigilan ng galit. Bagya namang umite si Monique. Isang ngiting kontrolado. Hindi ko naman na problema kung paano niya inaayos ang oras niya. Doon na sumabog si Adrian. Kumakain siya sa sahig. Mariingang sabi, sa pagitan ng ref at cabinet. Kumakain ng tira-tira na malamig. Tumigil ang lahat ng tunog sa kusina. Nanlaki ang mata ni Monique. Ano? Tanong niya at halatang nagulat. Kumakain sa sahig. Ulit ni Adrian. At humihingi ng awa na wag daw siyang tanggalin. Sa gilid napatigil si Lina. Hawak ang tray, nakatayo siya sa may pinto. Narinig niya ang bawat salita. Nanigas ang katawan niya. Gusto niyang umatras pero huli na. Adrian, sabi ni Monique, mas mababa ang boses. Hindi mo naiintindihan. Ano hindi ko naiintindihan? Putol ni Adrian. Na ang disiplina mo, kalupitan na? Tumayo si Monique. Halatang nasaktan at galit. Hindi mo pwedeng questionin ang paraan ko sa sarili kong bahay. Bahay ko rin to, sagot ni Adrian. Tahimik si Lina, pero nanginginig ang kamay. Ramdam niya ang tensyon at pakiramdam niya, siya ang dahilan. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad, sabihing ayos lang siya, pero hindi lumabas ang boses. Simula kailan ka naging ganito? Tanong ni Monique. Simula kailan ka nakaalam sa kusina? Simula na makita ko may taong ginugutom dito. Sagot ni Adrian. Napahigpit ang labi ni Monique. Tumingin siya kay Lina, isang tinging matalim. May halong paninisi. Pagkatapos binalik niya ang tingin kay Adrian. Kung gusto mong baguhin ang lahat ng patakaran dahil sa isang katulong, sabi niya, sabihin mo na lang. Hindi naman sumagot si Adrian. Hindi niya kailangang ipaliwanag. Biglang lumakad si Monique papunta sa hagdan. Hindi ko kailangan ng ganitong umaga, sabi niya na malamig. Aalis muna ako. Monique, tawag ni Adrian. Ngunit hindi siya huminto. Padabog siyang umakyat. Kinuha ang bag at ilang minuto lang lumipas, narinig ang pagsara ng pinto. Maiwan sa kusina si Adrian at Lina. Parehong tahimik. Parehong may bigat sa dibdib. At sa umagang iyon, malinaw na sa kanilang dalawa. May nasirang, hindi na basta maibabalik. Matapos ang pag-alis ni Monique, hindi agad nagsalita si Adrian. Tahimik ang mansyon, mas tahimik kaysa dati. Parang huminto ang oras para pagbigyan ng bigat ng nangyari. Si Lina naman ay nakatayo pa rin sa gilid ng kusina. Hawak ang tray at hindi alam kung aalis ba o hihintayin ang susunod na sasabihin. Lina, tawag ni Adrian ng mahinahon.
Pwede ba kitang makausap? Nanlaki ang mata ni Lina. Opo, sir. Mabilis siyang sagot. Halataan ka ba? Sumunod siya habang pinangungunahan siya ni Adrian paakyat sa ikalawang palapag. Pumasok sila sa isang guest room. Malinis, maaliwalas. Bihirang gamitin. Isinara ni Adrian ang pinto, tinuro ang upuan. Umupo ka, sabi niya. Umupo si Lina sa gilid ng kama, tuwid ang likod, parang nasa interview. Hindi siya sanay sa ganitong usapan, lalo na't mag-isa silang dalawa sa isang silid. Lina, simula ni Adrian. Gusto kong maintindihan ang sitwasyon mo. Hindi bilang amo, kundi bilang tao. Tumango si Lina. Opo. Kwentahin natin. Magkanong kinikita mo sa isang buwan? Nag-alangan si Lina pero sumagot din. Mga 12,000 po, sir. Minsan mas mababa pa. Depende po sa araw. Renta? Tanong ni Adrian. 4,000 po. Pamasahe? Mga 3,000 po. Kuryente? Tubig? 1.5 po, minsan po higit. Tahimik si Adrian. Mabilis na nagbibilang sa isip. Pagkain? Napayo ko si Lina. Kung ano lang po ang kasya. Utang? Paunti-unti po, sagot niya. Hindi po nawawala. Isinara ni Adrian ang mga mata sandali. Hindi niya kailangang magaling sa math para malaman ang sagot. Kulang na kulang. Walang espasyo para magkasakit, magkamali o huminga. Lina, sabi ni Adrian na diretso. Gusto kitang alokin ng trabaho. Nagtaas ang tingin si Lina. Sir? Full-time. Pagpapatuloy pa ni Adrian. Dito sa bahay. Oras mo? 8:00 hanggang 5:00. Weekends off. Sahod 35,000 kada buwan. May SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at pagkain dito araw-araw. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Parang hindi niya agad naintindihan ang narinig. Sir, baka po nagkakamali lang kayo. Mahina niyang sabi. Hindi po ako. Hindi. Putol ni Adrian. Mahinahon pero matatag. Hindi ako nagkakamali. Biglang bumagsak ang balikat ni Lina. Napaiyak siya. Bigla, hindi napigilan. Sir, sabi niya sa pagitan ng luha. Hindi ko po alam kung paano. Naiintindihan ko. Sagot ni Adrian. Hindi to awa. Ito ay patas sa trabaho. Kailangan kita rito. Si Ma'am po, biglang sabi ni Lina. Bakas ang takot. Baka po magalit siya. Ayoko po magdulot ng gulo. Tumingin si Adrian sa kanya. Ako nang bahala kay Monique. Tahimik si Lina pero halata ang takot. Ayoko maging dahilan ng away ninyo, sabi niya. Ang gulong ito? Sagot ni Adrian. Matagal nang narito at hindi ikaw ang nagsimula. Umiyak si Lina ng mas mahina, parang nahihiya sa sariling luha. May mga amo po akong iiwan. Sabi niya, baka po masama, isipin mo ang mga anak mo. Sabi ni Adrian, diretso pero hindi mabigat. Isipin mo, ang 8 taong gulang na nagluluto para sa mga kapatid niya. Tumahimik si Lina. Tumulang luha sa pisngi niya, pero may desisyong unti-unting nabubuo. Pwede po ba mag-isip? Tanong niya. Oo, sagot ni Adrian. Pero wag mong madaliin ang sarili mo. Makalipas ang ilang minuto ng katahimikan, tumango si Lina. Pumapayag po ako, sabi niya, para sa mga anak ko. Tumayo si Adrian at inabot ang kamay. Salamat sa tiwala. Nagkamay sila. Isang sandaling simple pero mabigat ang kahulugan. Paglabas si Lina sa silid, naiwan si Adrian mag-isa. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa hardin. Alam niyang ang alok na ito ay hindi lang magbabago ng buhay ni Lina. Magbabago rin ng dinamika sa loob ng bahay.
At habang pinagmamasdan niya ang katahimikan ng mansyon, isang malinaw na pakiramdam ang dumaan sa kanya. May paparating na malaking gulo at handa na siyang harapin iyon. Sa loob ng 3 araw, isa-isang nagpaalam si Dina sa mga dati niyang amo. Hindi naging madali. May ilan na nagulat, may ilan na nagtanong kung saan siya lilipat, at may ilan ding malamig na tumango. Parang matagal na siyang handang palitan. Hindi na siya nagkwento, hindi na siya nagyabang. Sinabi na lang niya na may full-time na natrabaho siya. Sa bawat pamamaalam, may kaunting bigat, pero mas nangingibabaw ang ginhawa. Hindi niya na kailangang magmadali sa oras. Hindi niya na kailangang magbilang ng barya para sa pamasahe pa uwi. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may malinaw na siyang uuwian at may katiyakang sahod sa katapusan ng buwan. Pagpasok niya sa Velasco Estate bilang full-time, kapansin-pansin ang naging pagbabago. Hindi man grande, pero gumaan ang kilos ni Nina. Mas maaga siyang dumarating, mas maayos ang galaw, at kahit papaano, may lakas na ang katawan niya. Nakakapag-almusal na siya. Nakakapagbaon ng pagkain para sa mga anak. Nakakatayo siya ng hindi nahihilo. Napansin naman niyon ang lahat, lalo na si Monique. Sa unang araw ng pagbabalik ni Monique mula sa bahay ng ina niya, malamig ang hangin sa mansyon. Dumaan siya sa kusina, suot ang perpektong blouse at heels. Bitbit ang bag na tila may dala ring galit. Napansin niya agad ang kaibahan. Mas maayos ang galaw ni Lina, mas diretso ang likod, mas malinaw ang mata. Hindi siya nagsalita agad, tumingin lang siya, mula ulo hanggang paa. Isang tinging nagsusukat, naghahanap ng mali. Lina, tawag ni Monique na malamig. Napalingon si Lina. Opo, ma'am. Bakit pa hindi tapos ang salad? Tanong ni Monique kahit malinaw na ilang minuto pa bago ang tanghalian. Opo, ma'am. 5 minuto na lang po. Sagot ni Lina, mahinahon. Tumango si Monique, pero hindi umalis. Nananatili siya sa kusina, parang may hinihintay. Ilang sandali ang lumipas sa pansin niya ang lalagyan ng pagkain sa counter. May nakahandang ulam. May extra rice. Para saan yan? Tanong niya. Nag-alangan naman si Lina. Para po sa hapunan, ma'am. Para kanino? Muling tanong ni Monique. Para po sa mga bata. Sagot ni Lina. Mahina. Doon nagbago ang ekspresyon ni Monique. Simula kailan ka nag-uwi ng pagkain mula rito? Tanong niya. Mas mababa ang boses. Hindi agad sumagot si Lina. Hindi niya alam kung magsisinungaling ba o magsasabi ng totoo. Sa huli, pinili niya ang totoo. Simula po nung nag-full-time ako. Sino nag-utos? Tanong ni Monique. Huminga naman ng malalim si Lina. Si Sir po? Tumawa si Monique. Isang maikling tawa. Walang saya. Ha? Sabi niya. Kaya pala. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kusina. Pero ilang segundo lang ay bumalik siya. Pumasok ka sa pantry. Utos niya. Sumunod naman si Lina at nanginginig ang tukod. Isinara ni Monique ang pinto. Akala mo ba hindi ko napapansin? Tanong ni Monique. Malamig pero matalim. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari rito? Ma'am, pasensya na po. Mabilis na sabi ni Lina. Hindi ko po sinasadya. Tatanggalin kita. Putol ni Monique. Diretso, walang paligoy-ligoy. Parang gumuho ang mundo ni Lina sa isang iglap. Ma'am, wag po. Pakiusap niya. Agad na napaluha. Kailangan ko po ng trabahong to. May mga anak po ako. Hindi ko problema yan. Sagot ni Monique. Hindi ka marunong rumespeto ng hangganan. Ma'am, sumusunod lang po ako. Sabi ni Lina at nanginginig. Wala po ako masamang intensyon. Talaga? Tanong ni Monique. Nanlilisik ang mata. Bakit pakiramdam ko? Masyado kang komportable. Bumukas ang pinto ng pantry. Ano nangyayari?
Tanong ni Adrian. Nakatayo sa may pintuan. Nanigas si Monique. Sakto, sabi niya. Pinag-uusapan ka namin. Tumingin naman si Adrian kay Lina. Kita niya agad ang luha. Ang takot. Lina, sabi niya. Lumabas ka muna. Nag-alangan naman si Lina, pero sumunod. Nang makalabas siya, nagsara ang pinto at naiwan ang mag-asawa sa loob. Tatanggalin ko siya, sabi ni Monique. Walang paligoy-ligoy. Hindi, sagot naman ni Adrian agad. Hindi siya aalis. Adrian, mariing sabi ni Monique. Nilabag niya ang patakaran. Anong patakaran? Tanong ni Adrian. Yung ikaw lang ang may kontrol? Hindi ito tungkol sa patakaran, sagot ni Monique. Ito ay tungkol sa'yo. Napakunot noo si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Monique. Mas mababa ang boses. Obsession na yan. Hindi yan empathy. Tumama ang mga salita na parang sampal. Sandaling hindi nakapagsalita si Adrian. Sa labas ng pantry, si Lina ay nakatayo. Hindi naririnig ang eksaktong usapan, pero ramdam niya ang tensyon. Hawak niya ang apron niya, pinipigilan ang panginginig. Sa loob ay nagtitigan ng mag-asawa. Parehong galit, parehong nasasaktan. At sa sandaling iyon, malinaw na hindi ito simpleng usapan tungkol sa trabaho. Ito ay laban ng kontrol, selos, at katotohanang matagal nang tinatago. Hindi pa tuluyang humuhupa ang tensyon sa kusina nang sumunod ang mas mabigat na pag-uusap. Ang hindi na kayang ikuble sa likod ng maayos na tono. Paglabas ni Lina sa pantry, narinig niya ang bahagyang pagsara ng pinto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kaya nanatili siya nakatayo sa may hallway. Hawak ang apron na parang panangga sa sarili. Sa loob ng pantry, humarap si Monique kay Adrian na parang handa na sa laban. Hindi mo ba nakikita? Tanong ni Monique. Mababa ang boses pero puno ng diin. Mula nang pumasok siya rito, nag-iba ka. Nag-iba? Ulit ni Adrian. O namulat lang? Tumawa si Monique. Pilit at mapait. Namulat ka dahil sa kanya, sabi niya. Sa isang katulong. Tumigil ka, mariing sabi ni Adrian. Huwag mong gawing mas mababa ang isang tao para lang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ko siya ginagawang mas mababa, sagot ni Monique. Ikaw ang naglalagay sa kanya sa lugar na hindi niya dapat kinaroroonan. Anong lugar? Tanong ni Adrian. Yung hindi kumakain? Yung walang boses? Lumapit si Monique. Halos magdikit ang mukha nila. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya. In love ka na ba sa kanya? Parang sinuntok si Adrian sa sikmura. Ano? Tanong niya. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo rin maitatanggi. Putol ni Monique. Pinoprotektahan mo siya. Binabago mo ang sistema para sa kanya. Hindi yan normal. Empatiya yan, sagot ni Adrian. Pinipigilan ang sarili. Isang bagay na matagal nang nawawala rito. Empatiya, ulit ni Monique. Kung empatiya yan, bakit ako ang parang napaparitan? Tahimik si Adrian. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niya ang anumang sabihin niya ay hindi na makakaabot. Hindi ko kaya manatili sa bahay na ako ang kontrabida, sabi ni Monique. Tumatalikod. Kung gusto mong ipaglaban yan, gawin mo, mag-isa. Lumabas siya ng pantry at dumiretso sa hagdan. Si Lina na nasa hallway na patigil sa paghinga. Nagkasalubong ang mga mata nila ni Monique. Isang tinging puno ng galit at sugat. Hindi ka magtatagal dito, malamig na sabi ni Monique kay Lina bago tuluyang umakyat. Makalipas ang ilang minuto, narinig ang kaluskos ng mga drawer, ang pagsara ng maleta, ang mabilis na yabag. Si Adrian ay sumunod sa itaas. Monique, tawag niya na hinahabol. Huwag tayong gumawa ng desisyon.
Tapos na. Sagot ni Monique habang sinasara ang zipper ng maleta. Kailangan ko ng espasyo. At mukhang kailangan mo ring piliin kung sino ka. Hindi to pagpili, sabi ni Adrian. Ito ay pagtayo sa tama. Napangiti si Monique, malungkot. Sa tingin mo ba hindi ko rin alam ang tama? Tanong niya. O baka matagal na nating tinigil ang pakikinig sa isa't isa. Hindi na siya naghintay ng sagot. Kinuha niya ang bag, dumiretso sa pinto at umalis patungong bahay ng kanyang ina. Isang desisyong biglaan pero matagal nang hinog. Naiwan si Adrian sa itaas, nakatayo sa gitna ng katahimikan. Nang bumaba siya ay nakita niya si Lina na nakatayo pa rin sa hallway, halatang nag-aalala. Sir, sabi ni Lina na mahina, kung ako po ang dahilan. Wag, putol ni Adrian. Hindi ikaw. Pero alam niyang kahit hindi ito totoo, sa buo, bahagi pa rin ang katotohanan ng naroon. Umuwi ka na, sabi ni Adrian matapos ang ilang sandali. Magpahinga ka. Tumango si Lina. Pasensya na po, sabi niya at umalis. Nang mag-isa na si Adrian sa sala, umupo siya at pinikit ang mga mata. Huminga siya ng malalim. Pilit inaayos ang isip. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Lina. Isang tawag na hindi niya inaasahang gagawin sa araw na yon. Sir? Sagot ni Lina na halatang nagulat. Lina, sabi ni Adrian. Gusto ko lang tiyaking nakauwi ka. Opo, sagot ni Lina. Nasa bus na po ako. Okay, sabi ni Adrian. Mag-ingat ka. May katahimikan sa linya. Sir? Naglakas loob ito. Ayoko pong maging sanhe ng problema ninyo. Di naman ikaw. Ulit ni Adrian na mas mariin. At lalo hindi mo kasalanan ng magutom. Matapos ibaba ang tawag na natiling nakatitig si Adrian sa telepono. Sa isip niya bumabalik ang mga detalye. Ang mga anak ni Lina. Ang dalawang sakay ng bus. Ang San Isidro District. Tumayo siya, kumuha ng jacket at lumapit sa bintana. Sa labas unti-unting dumidilim ang langit. At sa sandaling iyon, may nabuo siyang desisyon. Isang desisyong hindi pa niya sinasabi kahit na kanino. Kailangan ko makita kung saan siya umuwi. Kailangan ko maintindihan ang mundo niya. At habang bumababa ang gabi, alam na ni Adrian na ang susunod na hakbang niya ay magbubukas ng mas malalim pang katotohanan. Isa na hindi niya na kayang takbuhan. Hindi agad sinabi ni Adrian ang balak niya kahit kanino. Pagkatapos ng tawag kay Lina, nagmaneho na siya ng tahimik. Sinusundan sa isip ang rutang binangkit nito. 2 sakay ng bus, minsan 3. Pumarada siya sa may dulo ng kalsada, malayo sa mansyon at nagpalit ng simpleng jacket. Ayaw niyang makilala. Ayaw niyang magmukhang bisita mula sa ibang mundo. San Isidro District. Ibang amoy ng hangin. May halong alikabok, mantika at lumang kahoy. Masikip ang mga eskinita. Magkakadikit-dikit ang mga bahay. May mga sinampay na halos magkadikit ang tela. May ingay ng radyo, tawanan ng bata. Sigaw ng naglalako. Hindi ito ang mundong nakikita niya sa mga report. Ito ang mundong gumagalaw kahit kapos. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan at nagtanong. May nakatira po bang Dina Morales dito? Tinuro ng tendera ang isang makitid na daan. Doon po. Yung may asul na kortina? Naglakad si Adrian, dahan-dahan. Bawat hakbang mas nararamdaman niya ang distansya ng 2 buhay, ang kanya at kay Lina. Hindi to awa ang nararamdaman niya, pagkilala. Para ngayon lang siya tunay na nakapasok sa kwento. Sa tapat ng maliit na bahay, huminto siya. May kalansing sa loob. Tapos bumukas ang pinto. Ma! Sigaw ng isang batang babae, sabay yakap kay Lina. Sumunod ang 2 pa. Mas bata, mas maliit. 3 yakap na sabay-sabay na parang ayaw pakawalan.
Napahinto si Adrian. Hindi niya inaasahang makita iyon. Ang pagod na ina na sinalubong ng buo at walang tanong na pagmamahal. Si Lina kahit pagod, ngumiti. Yumuko siya para yakapin ang tatlo. Isa-isa, maingat. May bisita po ako, sabi ni Lina at napansin ni Adrian sa may gilid. Nagulat ang mga bata. Tumingin sila kay Adrian. May hiya, may kuryosidad. Ang panganay ang unang lumapit. Ako po si Mara, sabi nito ng diretsyo. Kayo po? Adrian, sagot niya at bahagyang umiti. Tumango naman si Mara. Tapos sinila ang mga kapatid palapit. Halika, sabi niya at parang natural lang na may bisitang dadagdag sa mundo nila. Sa loob, maliit ang espasyo para malinis. May mesa na bahagyang sira ng isang paa. May upuang hindi magkakapareho. May kala na halatang matagal nang kasama sa laban. Inilapag ni Lina ang dala niyang pagkain sa mesa. Maingat niyang hinati ang ulam. Hindi pantay sa dami. Mas marami pa sa mga bata. Ang kanin sinukat. Walang nasayang. Walang reklamo. Ma, may ulam tayo? Masayang sabi ng bunso. Tumango si Lina. Dahan-dahan lang, paalala niya, para lahat may makuha. Naupo si Adrian sa gilid. Tahimik. Pinanood niya ang eksena. Ang paraan ng paghingi ng asin. Ang pagtawanan sa simpleng biro. Ang pasasalamat sa bawat subo. Walang luho pero may dignidad. Walang reklamo pero may pagod. May kumatok sa pinto. Isang kapitbahay ang sumilip. Lina? Sabi nito at mababa ang boses. Yung may-ari, nagtatanong na naman. Baka raw next month, tumigil ang babae na makita sa Adrian. Ay, may bisita pala. Okay lang, sabi ni Lina at pilit na ngumiti. Salamat. Isinara ang pinto at tumahimik ang bahay sandali. Kailan ang due ng renta? Tanong ni Adrian na maingat. Sa katapusan, sagot ni Lina. Gagawin ko ng paraan. Hindi na siya nagdagdag. Hindi na kailangan. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam sa Adrian. Ayaw niyang magtagal. Ayaw niyang maging dahilan ng hiya. Sa labas ay muling narinig ang ingay ng distrito. Isang buhay na nagpapatuloy kahit na mahirap. Pag uwi niya, hindi siya dumiretso sa kama. Binuksan niya ang laptop. Umupo sa mesa at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi tungkol sa negosyo ang hinanap niya. Tinipan niya ang dalawang salitang matagal nang may bigat. Lina Morales. Pinindot niya ang search. At sa liwanag ng screen, may unti-unting bumubukas na katotohanan. Isang kwentong mas malalim pa sa gutom. Mas masakit pa sa kahirapan. At may koneksyong hindi niya inaasahan. Habang naglo-load ang mga resulta, alam na ni Adrian na ang gabing ito ay magbabago sa lahat. At sa katahimikan ng kanyang silid, may isang tanong na umuukat sa isip niya. Hindi ba kita nakilala noon? Nag-load ang screen ng laptop ni Adrian ng dahan-dahan. Parang sinasadya ang bawat segundo. Tahimik ang kwarto, tanging ugong ng aircon at ang marahang tibok ng puso niya ang naririnig. Sa search bar, malinaw pa rin ang dalawang salitang tinipan niya kanina. Lina Morales. Unang lumabas ang mga artikulo. Professor Lina Morales wins Outstanding Educator Award. Innovative Teaching Methods by L. Morales. Community-Based Learning. A Case Study by Professor Lina Morales. Napakunot na si Adrian. Professor? Binuksan niya ang unang link. Lumitaw ang isang litrato. Mas bata, mas buo, mas tiwala ang tindig. Si Lina, maayos ang ayos. May hindi pa nakikita sa kasalukuyang anyo nito. Sa tabi ng larawan nakasulat ang pangalan. Professor Lina Morales, San Aurelio University. Sunod-sunod niyang binuksan ang mga link, mga conference photo. Si Lina sa harap ng projector may hawak na mikropono. May mga taong nakikinig.
Mga journal article na may pangalan niya bilang author. May mga citation, may mga papuri. Isang buhay na hindi niya inakalang umiiral sa likod ng babaeng kumakain ng tira-tira sa sahig. Hindi to totoo, bulong ni Adrian, pero hindi niya maitatanggi. Nag-scroll pa siya at doon niya nakita ang litrato na parang huminto ang oras. Isang graduation photo, mga estudyanteng nakatoga, nakangiti, may mga medalya. Sa gitna ay isang pamilyar na muka, mas bata, mas payat, mas bakas ang lungkot sa mata. Siya. Si Adrian Velasco, 20 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang mga kamay niya. Lumapit siya sa screen at halos idikit ang muka. Sa likod ng mga estudyante, may isang babaeng nakatayo. Maayos ang suot, may hawak na folder, nakangiti ng tahimik. Si Professor Lina Morales. Biglang bumalik ang lahat. Ang amoy ng lumang classroom, ang ingay ng mga estudyanteng nagbubulungan, ang bigat sa dibdib ng isang batang lalaking kakamatay lang ng mga magulang. Siya, mabaho, puyat, tulog sa klase. Siya ang estudyanteng iniwasan, kinukutya, pinagtatawanan. Naalala niya ang araw na pinagalitan siya ng guro sa math. Kung matutulog ka lang, lumabas ka na lang, sabi noon. Naalala niya ang mga kaklase niyang umiwas, umupo sa tabi niya. Naalala niya ang gutom, hindi lang sa tiyan, kundi sa pag-asa. At naalala niya si Teacher Lina. Hindi siya sumigaw, hindi siya nandiit. Lumapit lang ito sa kanya isang hapon, matapos ang klase. Kumain ka na ba? Tanong nito. Umiling siya noon, walang paliwanag, walang dahilan. Kinuha ni Teacher Lina ang baon niya, isang simpleng sandwich at juice, at inabot yon sa kanya. Kumain ka, sabi nito. Hindi ka makakapag-isip kung gutom ka. Naalala niya ang kamay nitong mainit, ang boses na hindi mapanghusga, ang mga salitang paulit-ulit nitong sinabi sa kanya sa mga sumunod na linggo. Hindi ka bobo, Adrian. Pagod ka lang. May mararating ka. Huwag mong susukuan ang sarili mo. Balang araw, babalik ka rito na mas mataas ang lipat. Hindi niya alam kung ilang beses siyang pinakain ni Teacher Lina noon. Hindi niya alam kung ilang beses siyang pinagtanggol sa faculty room. Ang alam niya lang, iyon ang unang beses na may naniwala sa kanya matapos mamatay ang mga magulang niya. At ngayon, kaharap niya ang katotohanan. Ang babaeng iyon, ang gurong nagsabi sa kanya na magiging matagumpay siya, ay ang parehong babaeng nakita niyang nanginginig sa sahig ng kusina. Bumigay si Adrian. Hindi siya umiyak ng malakas. Napaupo lang siya. Nakapikit at hinayaang tumulo ang luha. Luha ng hiya. Luha ng galit sa sarili. Luha ng pasasalamat na huli na niyang nabayaran. Patawad, bulong niya sa dilim. Hindi kita nakilala agad. Pinunasan niya ang mukha at muling tumingin sa screen. Binasa niya ang mga detalye. Ang biglang pagkawala sa akademya. Ang huling published article 8 taon na nakalipas. Walang kasunod, parang biglang naputol ang isang napakagandang kwento. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa sarili. Sa kabilang panig naman ng lungsod sa isang tahimik na kwarto, may isa pang tanong na nakaupo sa harap ng mesa. Si Monique. Maayos ang ayos niya pero mabigat ang muka. Sa harap niya may isang investigation folder. Makapal, may mga papel na nakaklip, may mga litrato, may mga tala. Binuksan niya ang folder at tumingin sa unang pahina. Subject, Lina Morales. Huminga siya ng malalim. Hindi selos ang nararamdaman niya ngayon, hindi galit. May kung anong mas mabigat. Isang katotohanan na matagal niya nang iniwasan. Isinara niya sandali ang folder at saka muling binuksan. Oras na, bulong ni Monique. Alamin ang buong katotohanan. At sa gabing iyon, habang magkaibang katotohanan ng unti-unting naglalantad ng sarili, malinaw na ang susunod na araw ay hindi na magiging katulad ng dati. Tahimik ang silid ni Monique sa bahay ng ina niya. Maayos ang kama, walang kalat sa mesa.
Parang laging handa sa bisita. Pero sa gitna ng kaayusan, may isang bagay na hindi magawang ipirme. Ang isip niya. Sa harap niya nakalatag ang investigation folder. Makapal, may mga papel na may staple. May mga litrato na nakaklip. May mga tala na halatang binasa na ng paulit-ulit. Huminga siya ng malalim bago muling buksan ang unang pahina. Subject Lina Morales. Binasa niya mula simula. Dating professor sa San Aurelio University. Award-winning educator. May mga publikasyon, may mga speaking engagement, may mga rekomendasyon mula sa dean at kapwa-guro. Tumaas ang kilay ni Monique habang binabasa ang listahan ng parangal. Hindi ito ang inaasahan niyang makita sa isang kasambahay. Lumipat siya sa susunod na pahina. Personal background, asawa, umalis, dinala ang ipon, iniwan ang utang, may 3 anak, financial collapse, mental health leave, mabigla ang pagkawala sa akademya 8 taon na ang nakaraan. May mga litrato, si Lina sa harap ng silid-aralan nakangiti, si Lina sa conference, may hawak na certificate. May isa malabo, kuha sa malayo, si Lina naman may bitbit na grocery, payat, nakatungo, parang ayaw mapansin. Nanikip ang dibdib ni Monique. Hindi selos ang naramdaman niya ngayon. Hindi rin galit. May kung anong mas mabigat. Isang pag-unawang dahan-dahang humahabol sa kanya. May kumatok sa pinto. Monique? Tawag ng kaibigang si Helena. Pumasok pipit ang 2 tasa ng tsaa. Ayokong isorbohin ka. Pero mukhang hindi ka pa rin natutulog. Hindi pa, sagot ni Monique. Inilapag niya ang folder sa mesa. Umupo si Helena sa tapat niya at napatingin sa mga papel. PI report? Tumango si Monique. Gusto kong maintindihan kung ano talaga to. Humigop ng tsaa si Helena. At? Hindi siya basta-bastang katulong. Sumagot si Monique. May buhay siyang nawala. Tumahimik si Helena sandali. Alam mo, sabi niya na maingat. Sa tagal nating magkakilala, hindi ko nakitang selos ang problema mo. Napatingin si Monique. Kung hindi selos, ano? Kontrol. Sagot ni Helena. Diretso. At takot. Napabuntong hininga si Monique. Takot sa ano? Na may makita kang hindi mo kayang ayusin. Sagot ni Helena. Na may sakit na hindi nalulutas ng disiplina. Sumandal si Monique sa upuan. Bumalik sa isip niya ang mga patakaran. Oras ng pagkain, oras ng paghinga. Mga salitang, pwede naman sa bahay. Noon akala niya iyon ang tama, kaayusan. Ngayon, parang malamig na pader ang mga yon. Hindi ka sinasadya. Bulong ni Monique. Alam ko, sabi ni Helena. Pero minsan, ang hindi sinasadya, ang pinaka nakakasakit. Tumingin muli si Monique sa folder. Sa mga pahinang yon nakita niya hindi ang karibal, kundi ang isang babaeng nagbagsak at pilit bumabangon. At sa likod ng lahat nakita niya ang sarili, ang pagiging malamig na unti-unting naging normal. Kinuha niya ang telepono, tinawagan niya si Adrian. Ilang ring bago ito sumagot. Monique? Pupunta ako dyan. Sabi niya ng diretso at walang paliwanag, walang paligoy. May sandaling katahimikan sa linya. Monique, may kailangan tayong pag-usapan. Dugtong niya. Ngayon din. Ibinaba niya ang tawag bago pa ito makasagot. Tumayo siya at isinara ang folder at inilagay sa bag. Hindi na siya nagpalit ng isip. Hindi na rin siya naghanap ng pahintulot. Sa Velasco Estate, tahimik ang sala nang dumating si Monique. Bumukas ang pinto at pumasok siya na parang may dalang bigat na kailangang ilapag. Nakita niya si Adrian sa may mesa. Bukas ang laptop. Halatang hindi rin natulog. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang sigaw, walang luha. Isang pagkilala na pareho silang may hawak na katotohanan. Inilapag ni Monique ang bag sa mesa at inilabas ang folder.
Dahan-dahan niya itong inilapag sa harap ni Adrian. "Upo ka," sabi niya. Umupo si Adrian at hindi siya tumutol. May kung anong nagsasabi sa kanya na ito ang sandaling hindi dapat takasan. Binuksan ni Monique ang folder. "Hindi to tungkol sa selos," sabi niya na mababa ang boses. "Tungkol ito sa kung sino tayo nang wala ang mga patakaran." Tumingin si Adrian sa unang pahina. Ang pangalang matagal niya nang kinikilala ngayon ay ibang liwanag. Tahimik ang sala. Sa pagitan nila nakahiga ang buong kwento ni Lina Morales. Hindi tinatago, hindi tinatabunan. At sa sandaling iyon, alam nilang pareho. Ang susunod na sasabihin at gagawin nila ay magtatakda kung paano sila haharap sa pagkakamali at kung may puwang pa para sa pagbabago. Tahimik ang sala ng Velasco Estate. Nakaupo si Adrian sa isang dulo ng mesa, habang si Monique naman ay dahan-dahang binubuklat ang laman ng folder. Bawat pahina ay binabasa niya ng mabagal. Parang sinisiguro niyang hindi niya lalampasan ang kahit isang detalye. Hindi na ito basta report. Isa na itong buhay na nabasag. "Dating propesora?" Mababang sabi ni Monique habang binabasa ang heading. "San Aurelio University." Napatingin si Adrian. Alam niya na ang bahaging ito. Pero mas mabigat pala kapag may ibang bumipikas. Mas totoo, mas masakit. "Top performer." Pagpapatuloy pa ni Monique. May 10-year track na raw siya noon. May offer sa 2 universidad. Tumigil siya sandali. Huminga ng malalim bago magpatuloy sa susunod na pahina. "Asawa, negosyanteng pumalpak." Binasa niya. "Tumakas abroad. Iniwan ang mga utang. Iniwan ang pamilya." Napapikit si Adrian. Sa isip niya, bumalik ang imahe ng isang babaeng unti-unting nauubos. Una sa pera, tapos sa lakas. Tapos sa sarili. "Dito," sabi ni Monique at tinuturo ang isang bahagi ng report. "Mental breakdown, medical leave, walang sapat na suporta." Tahimik ang sala. Sa bintana, pumapasok ang liwanag ng hapon. Pero parang hindi nito kayang painitin ang hangin. "Tinanggalan siya ng load," sabi ni Monique. Hindi dahil sa incompetence, kundi dahil hindi na siya makapasok sa klase ng maayos. Pinindot niya ang labi, parang pinipigilan ng emosyon. Career collapse. 8 taon na nakalipas. Bumuntong hininga si Adrian. Hindi siya humingi ng tulong, sabi niya. Sanay siyang magbigay. Tumingin si Monique sa kanya. "At ikaw? Anong nakita mo sa kanya?" "Isang taong ginutom," sagot ni Adrian. Diretso, hindi lang sa pagkain. Tahimik ulit si Monique. Isinara niya ang folder at pinatong ang kamay sa ibabaw nito. "Akala ko," mababang sabi niya, "ang ginagawa ko ay pag-iingat. Disiplina." "Hindi," sagot ni Adrian na mas mabigat ang boses. "Hindi yan pag-iingat. Kalupitan." Tumama ang salita. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit. Pero malinaw ang bigat ng katotohanan. Napayuko si Monique at sa unang pagkakataon, wala siyang depensa. May tumunog na doorbell. Pareho silang napatingin sa may pintuan. Sandali hindi sila gumalaw. Parang may alam ng hangin kung sino ang nasa labas. Tumayo si Adrian at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, nandun si Lina. Maayos ang suot, pero halata ang kaba. Hawak niya ang bag niya ng mahigpit. Parang anumang oras ay pwedeng umatras. "Sir," sabi ni Lina na magalang. "Pinatawag po ninyo ako." Tumango si Adrian. "Pumasok ka." Pagpasok ni Lina sa sala, agad niyang naramdaman ng bigat. Nakita niya si Monique sa mesa. Nakatingin sa kanya. Hindi galit, hindi malamig. Iba, parang may pagod. "Umupo ka," sabi ni Adrian. Umupo si Lina sa gilid ng upuan. Hindi siya tumingin kay Monique. Nakatingin lang siya sa sahig,
at parang handa na sa anumang sasabihin. Binuksan ni Monique ang folder at marahang tinulak palapit sa gitna ng mesa. Hindi niya ito tinuro kay Lina, pero malinaw kung kanino ito patungkol. Alam ko na, sabi ni Monique at mababa ang boses. Napasinghap si Lina. Ma'am, pasensya na po kung... Wag. Putol ni Monique. Itinaas niya ang kamay. Huwag kang humingi ng tawad. Nagulat si Lina. Tumingin siya kay Monique at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya. Alam ko ng buong kwento. Pagpapatuloy pa ni Monique. Kung sino ka man noon, kung ano wala sa'yo. Nanginig ang labi ni Lina. Hindi ko po sinasadya na. Hindi mo kasalanan. Sabi ni Monique. Mas malinaw na ngayon ang boses. At may kasalanan ako sa'yo. Tahimik ang sala. Si Adrian ay nanatili nakaupo. Hinayaang mangyari ang sandaling iyon. Tumayo si Monique. Lumapit siya kay Lina. Dahan-dahan, walang yabang. Sa harap ng kasambahay na minsang trinato niyang parang wala, tumigil siya. Kailangan kitang hinga ng tawad. Sabi ni Monique. Nanlaki ang mata ni Lina. Hindi siya nakagalaw. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Pinakain kita ng takot. Dagdag ni Monique. At ginutom kita ng dignidad. Pumatak ang luha ni Lina. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa biglaang pagluwag ng dibdib. Para ngayon lang siya pinakinggan. At sa sandaling iyon, sa loob ng sala na minsang puno ng kontrol, may isang pagbagsak na tahimik. Ang pagbagsak ng pader na matagal nang nakatayo. Hindi pa tapos ang laban, pero nagsimula na ang paghilom. Tahimik ang sala matapos ang mga salitang binitawan ni Monique. Hindi agad nagsalita si Lina. Nakaupo siya sa gilid ng upuan, hawak ang bag na parang palangga. Pilit pinipigil ang pag-iyak. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang humingi ng tawad. Hindi sanay tumanggap nito. Kailangan kita hinga ng tawad. Ulit ni Monique, mas mababa ang boses. Hindi bilang amo, kundi bilang tao. Umupo si Monique sa sofa at marahang tinapik ang espasyo sa tabi niya. Isang simpleng kilos, pero mabigat ang kahulugan. Nagatubili si Lina, pero lumapit siya at umupo. Hindi sa gilid, kundi sa gitna. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang distansya. Si Adrian ay nanatili nakatayo sandali. At saka umupo rin sa kabilang dulo ng sofa. 3 sa laroon. Walang ranggo, walang titulo. 3 taong may kanya-kanyang sugat. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Sabi ni Monique, nakatingin sa mga kamay niya. Lumaki akong naniniwala na ang kaayusan ang sagot sa lahat. Kapag may patakaran, may kontrol. Akala ko, ganon ang pag-aalaga. Tumingin siya kay Lina. Hindi ko nakita na may nasasaktan. Tahimik na tumango si Lina. Hindi ko rin po alam kung paano magsalita. Sagot niya, maingat. Natakot po ako na kapag nagsalita ako, mawawala ang trabaho. Hindi mo kailanman dapat kinatakutan ng gutom, sabi ni Monique. At hindi ko yon nauunawaan. Huminga ng malalim si Adrian. May sasabihin ako, wika niya at napatingin ng dalawa sa kanya. Lina, sabi ni Adrian. Hindi ko agad sinabi, kasi hindi ko rin agad naintindihan. Tumigil siya sandali. Hinanap ang tamang salita. Ikaw ang guru ko noon. Nanlaki ang mata ni Lina. Ano po? Sa San Aurelio, dagdag ni Adrian. 20 taon na nakakaraan. Ikaw ang nagpakain sa akin ng walang tanong. Ikaw ang nagsabi sa akin na may mararating ako. Napatakip si Lina sa bibig. Parang biglang bumalik ang eksenang matagal nang nakabaon. Isang batang lalaking payat, tulog sa klase, amoy pawis at lungkot. Isang sandwich na inabot sa pagitan ng mga upuan. Isang boses na hindi nang husga. Ikaw pala. Bulong ni Lina. Ikaw pala yun?
Tumango si Adrian. Hindi ko rin agad nakita. Pero na makita ko ang litrato, doon ko naintindihan kung bakit masakit para sa akin ang makita kang ginugutom. Tahimik ang sofa. Hindi to eksenang dramatic. Walang yakap, pero may mabigat na pag-unawa na dahan-dahang pumapantay. Hindi ko alam na naging ganito ang buhay mo, sabi ni Adrian. At hindi ko matanggap. Nasa bahay ko pa nangyari. Marami pang nangyari, sagot ni Lina na mahinahon. Di ko na po alam kung saan ako magsisimula. Huwag mong simulan sa paghingi ng tawad, sabi ni Monique. Simulan mo sa kung ano ang gusto mo. Nag-isip si Lina. Hindi siya sanay tanungin ng ganon. Gusto ko lang po sanang maging sapat para sa mga anak ko, sagot niya. Kung may lakas pa, gusto ko sana magturo ulit. Dagdag po ang tingin ni Adrian at Monique. May kilala ko, sabi ni Monique, sa St. Helena University. Hindi to pabor, may proseso. Pero kung handa ka, handa po ako, sagot ni Lina agad, bago pa matapos ang pangungusap. Pagkatapos ay tila napagtanto niya ang bigat ng sinabi. Kung may pagkakataon, may pagkakataon, sagot ni Monique. May meeting bukas. Informal. Makikinig sila. Napahawak si Lina sa tuhod niya. Bukas po, tumango si Monique. Interview day. Huminga si Lina ng malalim. May kaba, may takot. Pero may liwanag. Salamat po, sabi niya. Hindi ko po inaasahan. Hindi mo utang ito, putol ni Adrian. Ito ay pagbabalik ng isang bagay na hindi dapat nawala. Tahimik silang umupo sandali. Sa labas ay dumaan ang hapon patungong gabi. Walang musika, walang seremonya. Pero sa loob ng sala may nabuo. Isang pahintulot na magsimulang mali. Tumayo si Monique. Magpahinga ka, sabi niya kay Lina. Bukas, sisimulan natin. Tumango si Lina at bago siya tumango, tumingin siya sa dalawa. Salamat po sa pakikinig, sabi niya. Matagal na po akong hindi naririnig. Nang mag-isa na si Adrian sa sala, napaupo siyang muli sa sofa. Sa isip niya, malinaw ang susunod na araw. Hindi lamang interview kay Lina, kundi pagsusulit para sa kanilang lahat. At habang unti-unting lumalalim ang gabi, isang salita ang bumabalik sa isip niya. Bukas, isang bukas na may kaba, pero may pag-asa. Maaga pa lang ay gising na si Lina. Hindi dahil sanay siya sa maagang oras, kundi dahil hindi siya nakatulog. Magdamag siyang nakahiga, nakatingin sa kisame ng guest room. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ang salitang interview. Isang salitang minsang naging normal sa buhay niya. Pero ngayon parang bundok na kailangang akyatin. Katok. Lina? Mahinahong tawag ni Monique sa labas ng pinto. Handa ka na ba? Bumangon naman si Lina at nagbukas ng pinto. Opo, ma'am. Ngumiti naman si Monique. Hindi formal, hindi malamig. Isang ngiting may halong kaba at pag-asa. Tara, sabi niya, may ihahanda tayo. Sa ibaba, sa isang silid na dating hindi niya pinapasok, may nakahilerang damit sa kama. Maayos, simple, profesional. May sapatos na hindi mataas ang takong. May blazer na hindi masikip. May blusang preskong tingnan. Hindi to costume, sabi ni Monique. Napansin ang pag-aalinlangan ni Lina. Ito ay para ipaalala kung sino ka. Hinawakan ni Lina ang tela. Malambot, hindi marangya, pero bago. Parang panibagong balat. Pwede po bang ito lang? Tanong ni Lina. Itinuro ang pinakasimple. Pwede, sagot ni Monique. Ang mahalaga, komportable ka. Habang nagbibihis si Lina, nasa sala naman ang tatlong bata. Sina Mara, Nika at Lila, nakaupo sa sofa. Palingalinga sa mansyon. Hindi sila maingay, hindi rin sila nagkakalikot. Parang takot na makabasag ng katahimikan. Ma, bulong ni Mara na makita si Lina na lumabas.
Nanlaki ang mata niya. Ang ganda mo. Napahinto si Lina. Talaga? Tanong niya, na parang bata ring humihingi ng kumpirmasyon. Opo, sagot ni Nika. Mukha ka ng teacher ulit. Tumawa si Lila at yumakap sa tuhod ng ina. Ma, ikaw na yung nasa picture. Sabi niya, tinutukoy ang litrato sa laptop na minsang nakita nila. Napapikit si Lina. Saglit niyang niyakap ang tatlo. Maghihintay kayo rito ha? Sabi niya. Magiging mabait kayo. Opo, sabay-sabay nilang sagot. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Adrian. Pinagmamasdan niya ang eksena. Ang ina na kinakabahan, ang mga batang may tiwala, ang babaeng minsang naging guro at ngayon muling humahakbang sa dating mundo. Handa ka na, sabi niya kay Lina at hindi nagtanong. Huminga si Lina ng malalim. Hindi ko po alam, sagot niya. Tapat. Paano kung mabigo ako? Tumigil si Adrian sa paglakad. Anong ibig mong sabihin sa mabigo? Kung tanungin nila kung nasan ako ng 8 taon, sagot ni Lina. Kung isipin na lang, hindi na ako sapat. Lumapit si Monique. Hindi mo kailangang itago ang nakaraan, sabi niya. Kailangan mo lang sabihin ang totoo. Pero baka po hindi sapat ang totoo. Bulong ni Lina. Tumingin si Adrian sa kanya. Lina, sabi niya. Mabigat pero malinaw. Ang katotohanan mo ang dahilan kung bakit ka mahalaga. Tumahimik si Lina. Ramdam niya ang bigat at init ng mga salitang yon. Sa biyahe papuntang St. Helena University, tahimik ang sasakyan. Sa labas ay dumadaan ang lungsod. Mga gusali, mga taong may kanya-kanyang laban. Sa loob ay may 3 taong pare-parehong may kaba. Pagdating nila, tumayo si Lina sa harap ng gusali. Malaki, malinis, tahimik. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang klase, ang unang lecture, ang unang tanong mula sa estudyanteng may takot din sa mata. Dito na po, sabi ni Lina na halos pabulong. Dito, ulit ni Monique. At hindi ka nag-iisa. Pumasok sila. May receptionist na ngumiti. May papel na pinapirmahan. Ilang sandali may lumapit na staff. Professor Morales? Tanong nito. Napahinto si Lina. Matagal niya nang hindi narinig yung titulong yon. Opo, sagot niya na maingat. Follow me, sabi ng staff. Bago pumasok si Lina sa silid, huminto siya. Lumingon siya kina Adrian at Monique. Salamat po, sabi niya. Kahit anong mangyari. Tumungo si Adrian. Magkita tayo pagkatapos. Pumasok si Lina sa silid ng interview. 3 ang nasa loob. Maayos ang ayos, may ngiti, pero may bigat ang tingin. Umupo siya, inayos ang bag at huminga ng malalim. Professor Morales, sabi ng isa. Salamat sa pagpunta. Salamat po sa pagkakataon, sagot niya. Ilang tanong ang dumaan tungkol sa teaching philosophy, sa mga bagong metodo, sa pakikipag-ugnayan sa estudyante. Maayos ang daloy. Unti-unting bumabalik ang kumpiyansa ni Lina. Hanggang sa dumating ang tanong na matagal niya nang kinatatakutan. May 8 taong gap sa academic record mo? Sabi ng interviewer. Pwede mo bang ipaliwanag? Nanikip ang dibdib ni Lina. Sandaling tumahimik ang silid. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Huminga siya ng malalim, handa na, kahit nanginginig. At sa labas ng silid, sina Adrian at Monique ay sabay na napatingin sa saradong pinto. Alam nilang ang susunod na sasabihin ni Lina ay nagtatakda na ng lahat. Tahimik ang silid ng interview. 3 pares ang mata ang nakatuon kay Lina. Walang galit, walang pangungutya, pero may bigat. Sa harap niya may nakabukas na folder. May ballpen na nakahanda. May oras na tila huminto. May 8 taong gap sa academic record mo.
Ulit ng lalaki nasa gitna. Pwede mo bang ipaliwanag? Huminga ng malalim si Lina. Hindi niya tinago ang panginginig ng kamay. Inilapag niya ang palad sa mesa. Hindi para magpakatatag, kundi para manatili sa kasalukuyan. Opo, sabi niya. Hindi ko po yun ikakaila. Tumingin siya sa bawat interviewer. Isa-isa bago nagpatuloy. 8 taon na nakalipas. Iniwan po ako ng asawa ko. Dinala po niya ang lahat ng ipon. Iniwan po niya ang utang. 3 po ang anak ko noon. Ang bunso noon ay sanggol pa. Tahimik ang silid. Walang pumigil sa kanya. Walang nag-udyok. Hinayaan siyang magsalita. Tinamaan po ako ng matinding pagod. Dagdag niya. Hindi lang sa katawan, sa isip ko. Hindi ko na po kayang tumayo sa harap ng klase nang hindi nanginginig. Nag-file po ako ng medical leave. Sinubukan kong bumalik pero hindi na po katulad ng dati. Tumigil siya sandali. Hindi para umiyak kundi para huminga. Nawala po ako ng trabaho, sabi niya. At kasama nito, nawala rin po ako ng paniniwala ako sa sarili ko. Ang lalaki nasa kanan ay bahagyang yumuko. Parang nag-iisip. Ang babae sa kaliwa ay marahang tumango. Bakit ka bumalik ngayon? Tanong ng isa. Dahil po handa na ako. Sagot ni Lina, diretso. Hindi dahil buo na ako, kundi dahil alam ko na po kung paano magturo kahit may sugat. Nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikang hindi mapanghusga. Sa wakas ay nagsalita ang lalaking nasa gitna. Ako si Dr. Manuel Herrera. Pakilala niya. Dean ng College of Education. Tumango si Lina. Ikinararangal ko po. Alam mo, sabi ni Dr. Herrera, marami kaming aplikanteng perpekto ang resume, pero iilan lang ang handang magsabi ng ganito. Lumuwag ang balikat ni Lina. Bagya lang. Hindi namin hinahanap ang mga guro na walang pagkakamali. Pagtuloy ni Dr. Herrera, hinahanap namin ang mga gurong marunong tumayo matapos mabuwal. Tumango ang 2 pang interviewer. May kami, sabi ni Dr. Herrera. Teaching post, probationary sa unang semestre. Napasinghap si Lina. Hindi siya nagsalita. Takot siyang maputo lang sandali. Pero may kondisyon. Dugtong pa ng Dean. Huwag mong ikakahiya ang nakaraan mo. Gamitin mo ito. Ang mga estudyante namin ay may kanya-kanyang laban. Kailangan nila ng guro na nakakaintindi. Pumikat si Lina. Nang muling bumuka sa mga mata niya, may luha roon. Hindi ng sakit, kundi ng pagbalik. Opo, sabi niya malinaw. Hindi ko po ikakahiya. Ngumiti si Dr. Herrera. Welcome back, Professor Morales. Lumabas si Lina sa silid na parang magaan ang hakbang. Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil natutunan niyang dalhin ito. Sa labas, sabay na tumayo sina Adrian at Monique. Kamusta? Tanong ni Monique. Tumango si Lina. Hindi pa siya makapagsalita. Ngumiti lang siya. Isang ngiting matagal nang hindi niya nagagawa. May nag-alok po, sabi niya sa wakas. Babalik po ako sa pagtuturo. Tahimik naman si Adrian sandali at saka tumango. Congrats, deserve mo. Pag uwi nila sa mansyon ay may kakaibang gaan sa hangin. Ang mga batay sinalubong si Lina. May yakap, may sigaw ng tuwa. May tanong kung kailan siya magsisimula. Soon, sabi ni Lina tinapik ang ulo ng bunso. Soon. Nang gabing iyon, nagset si Monique ng simpleng family dinner. Walang ingranding bisita. Walang formal na usapan. Parang paalala lang na may mga bagay na dapat ayusin sa tahimik na paraan. Habang kumakain sila, may tumunog na doorbell. Tita, sabi ng kasambahay, may bisita po. Pumasok ang isang binatang may backpack at maayos ang bihis. Uncle Adrian, sabi niya, may ngiti. Ako po si Ethan. Napakunot noon naman si Adrian. Anong ginagawa mo rito?
Enrollment po bukas, sagot ni Ethan, sa St. Helena University. Napatingin si Lina, isang mabilis na sulyap na puno ng tanong. Sa loob-loob niya, may kumabog. Isang estudyante, isang pamangkin, isang mundong muling magtatagpo. At sa hapunang iyon, habang nagsasalubong ang mga tingin, may paparating na pagsubok na hindi pa nila alam. Isang pagsubok na babalik sa salitang matagal nang sinubukan nilang iwan. Katulong. Hindi agad nawala ang ngiti sa mukha ni Lina matapos ang hapunan. Masaya ang mga bata, magaan ang usapan, at kahit na may kaunting ilang presensya ni Ethan, pilit niyang iniisip na normal lang iyon. Pamangkin siya ni Adrian, estudyante, at tulad ng maraming kabataan, mausisa, diretso magsalita. Ngunit habang nagliligpit sila ng mesa, narinig niya yon. Akala ko po katulong kayo rito. Hindi malakas ang pagkakasabi. Hindi rin sinadya. Pero sapat na para marinig ni Lina. Napahinto ang kamay niya sa pagpunas ng mesa. Parang may humila pababa sa dibdib niya. Isang bigat na akala niya ay naiwan na sa kusina. Sa sahig, sa mga gabing gutom. Ethan? Maring sabi ni Adrian mula sa gilid. Hindi ganon. Hindi. Mabilis na sabat naman ni Lina at pilit na ngumiti. Okay lang. Tumingin si Ethan sa kanya at parang may gustong idagdag pero pinili na lang manahimik. May bakas ang pagtataka sa mukha niya. Parang may peraso ng alaala na pilit umaangat. Pero hindi pa buo. Kinagabihan mag-isa si Lina sa silid. Nakahiga siya. Nakatingin sa kisame. At kahit pagod na ang katawan, gising na gising ang isip. Katulong. Isang salitang paulit-ulit na bumabalik. Hindi bilang insulto, kundi bilang amo. Isang paalala na kahit may bagong damit, bagong titulo, may mga matang hindi agad makakalimot sa nakaraan. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Unang araw niya sa St. Helena University. Tahimik ang mansyon. Maingat siya nagbihis. Sinuot ang simpleng blazer. Inayos ang buhok sa salamin. Tiningnan niya ang sarili. Hindi para maghanap ng mali, kundi para ipaalala kung sino siya. Ma, bulong niya sa refleksyon. Kaya mo to. Sa labas, naghihintay ang sasakyan. Si Adrian ay nagpaalam. Si Monique ay nagbili ng simpleng good luck. Ang mga bata ay niyakap siya isa-isa. Pagdating sa campus, ramdam ni Lina ang halo ng kaba at pamilyar. Mga estudyante naglalakad, may hawak na kape. May dalang libro. May boses na nag-uusap tungkol sa subjects, deadlines, buhay. Pumasok siya sa faculty room, nagpakilala, ngumiti. May ilan na bumati pabalik. May ilan na tumango lamang. Normal. Hindi lahat kailangang mainit. Sa koridor, may dumaan na grupo ng estudyante. May narinig siyang pabulong. Siya ba yung bagong prof? Oo raw, galing San Aurelio. Akala ko katulong daw siya sa isang bahay. Tumigil ang hakbang ni Lina. Hindi siya lumingon. Hindi rin siya nagsalita. Huminga lang siya ng malalim at nagpatuloy. Alam niyang hindi ito ang huli. Alam niyang may mga salitang mas mauuna pa kesa sa mga leksyon. Pagpasok niya sa silid-aralan, inayos niyang mga papel sa mesa. Simple lang naman ang silid, pisara, mga upuan, liwanag mula sa bintana, isang espasyong matagal niya nang minamahal. Unti-unting napuno ang mga upuan. May tawanan, may ingay, may nagbabatian. Hindi siya nagpakilala agad. Hinihintay niyang maupo ang lahat. Good morning, sabi niya sa wakas. Unti-unting tahimik ang silid. Ako si Professional Lina Morales. Pakilala niya. At magsisimula tayo ngayon. May ilang nagtaas ng kilay. May ilan na nagbukas ng notebook. May ilan na tahimik lang na nakatingin. Habang nagsasalita siya tungkol sa subject, napansin niya ang isang estudyanteng nasa bandang gitna. Tahimik, diretso ang tingin. Parang may sinusukat. Nanikip ang dibdib na Liana. Hindi ito dapat makaapekto.
Paalala niya sa sarili. Mag-focus ka. Natapos niya ang unang bahagi ng lecture ng maayos. Walang sablay. Walang pagkakamali. Unti-unti bumabalik ang boses niyang guro. Hindi malakas, pero malinaw. May tanong ba? Tanong niya. May ilang segundo ng katahimikan. At saka dahan-dahang tinaas ni Ethan Velasco ang kamay. Huminto ang mundo ni Lina sa isang iglap. Sa paligid may mga estudyante na palingon. May mga bulungan. May mga taong naghihintay kung ano ang susunod. Professor, sabi ni Ethan, kalmado ang tono pero may kung anong bigat. Pwede po ba ako magtanong? Tumango si Lina. Oo naman. Tumayo si Ethan ng bagya na para bang gustong siguraduhin na marinig siya ng lahat. At sa sandaling iyon, alam na ni Lina, anumang susunod na sasabihin ay hindi lang para sa isang estudyante, kundi para sa lahat ng nakarinig na minsan siyang tinawag na katulong. Nanatili siyang nakatayo, handa kahit nanginginig ang loob, dahil ang anino ng nakaraan ay naroon pa rin, at oras na para harapin ito. Tahimik ang silid-aralan habang nakataas ang kamay ni Ethan Velasco. Ang ilang estudyante ay napalingon pa sa kanya. Ang iba naman ay nananatiling nakatingin kay Lina. Naghihintay. Ramdam ni Lina ang pintig ng dibdib niya. Hindi dahil sa kaba ng pagtuturo, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal ng pamilyar. Ang takot na muling mahubaran ng dignidad sa harap ng maraming mata. Oo, sabi ni Lina ng mahinahon. Ano ang tanong mo? Tumikim si Ethan. Hindi siya mukhang galit. Hindi rin bastos. Pero diretso. Professor, wika niya na malinaw ang boses. Ikaw ba yung kasambahay sa bahay ng uncle ko? Parang may pumutok sa hangin. Isang segundo ng katahimikan. Sapat na para marinig ang paghinga ng lahat. Tapos unti-unting nagsimula ang bulungan. May mga pabulong na tanong. May mga nagpapasinghap. May mga pilit tinatago. Ang ilan ay tumingin kay Lina na para bang may biglang nagbagong anyo sa harap nila. Mula propesora, naging paksa ng chismis. Nanlamig ang mga daliri ni Lina. Nawala ang tunog sa tenga niya. Parang may kumot na ibinalot sa mundo. Nakita niya ang pisara, ang mesa, ang mga mukha. Pero parang malayo ang lahat. Katulong? May pabulong mula sa likod. Talaga? Sagot ng isa. May halong tawa. Akala ko, Prof. Sabi ng iba. Huminga si Lina ng malalim. Kaya mo to. Sabi ng isip niya. Sabihin mong totoo. Dahan-dahan. Binuka niya ang bibig para magsalita. At doon bumigay ang katawan niya. Nanikip ang dibdib niya na parang may humihila papaloob. Nangihina ang mga tuhod niya. Naramdaman niyang nanginginig ang mga kamay niya. Ang hininga niya ay naging putol-putol. Mabilis, mababaw. Pinilit niyang humawak sa mesa, pero parang gumagalaw ang sahig. Professor? May tumawag. Ma'am? Bulong ng isa. Hindi niya na narinig ang kasunod. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumabas. Ngayon, tumalikod siya. Mabilis na naglakad papunta sa pinto. Iniwan ang mga papel sa mesa. May ilang nagulat. May ilan na natahimik. May ilan na patuloy ang bulungan. Paglabas niya sa koridor, tumakbo siya. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya sumigaw. Tumakbo lang siya hanggang sa makalabas ang gusali. Huminto sa may gilid at doon huminga. Hingang may kasamang luha. Hingang parang hinahabol ang sarili. Hindi pa pala tapos sa loob niya. Hindi pa pala sapat ang bagong damit. Hindi pa pala sapat ang titulo. Naupo siya sa bangko, hawak ang dibdib. Unti-unti bumabagal ang paghinga. Pero nananatili ang bigat sa isip niya. Bumalik ang mga gabing kumakain siya sa sahig, ang takot na mawala ng trabaho, ang salitang paulit-ulit na kumakaskas sa loob. Katulong.
Makalipas ang ilang minuto ay tumayo siya, hindi para bumalik sa klase, kundi para umuwi. Pagdating sa mansyon, tahimik ang lahat. Ang mga bata ay nasa silid-aralan pa. Si Monique ay wala at si Adrian naman ay nasa opisina. Umakyat si Liana sa silid niya at isinara ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang bag, parang doon niya ilalagay ang lahat ng pangarap na muling nadurog. Kinuha niya ang telepono. Tumitig siya sa screen. Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Adrian. Pero hindi na niya tinatawagan. Hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang sabihin na kahit sinubukan niya, bumalik ang mundo sa dati. Sa halip tumingin siya sa aparador. Nandoon ang mga damit na inihanda para sa pagtuturo. Dahan-dahan niyang sinarang pinto ng aparador. Babalik na lang ako sa dati. Desisyon niya. Tahimik pero malinaw. Mas alam ko ang lugar ko roon. Mas kaya kong tiisin. Lumabas siya sa silid at bumaba. Sa kusina huminto siya sandali. Ang lugar na minsang naging saksi ng gutom at awa. Hinawakan niya ang counter at parang nagpapaalam. Sa kabilang dulo ng lungsod sa silid-aralan na iniwan niya, nananatili ang katahimikan. Si Ethan ay nakatayo pa rin. Hindi niya alam kung uupo ba o magsasalita. Kita sa mukha niya ang pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Ang ilan sa mga estudyante ay nag-iwas ng tingin. Ang iba'y tila nahihiya. Grabe, bulong naman ng isa. Umalis talaga. Tumikim ang isang estudyante sa bandang harap. Isang babaeng tahimik kanina. May hawak na notebook ang tumayo. Diretso ang tindig. Malinaw ang tingin. Pwede ba ako magsalita? Tanong niya. Hindi naghihintay ng pahintulot. Napalingon ang lahat. At sa sandaling yon, habang si Lina ay nagdedesisyong iwan ng pangarap at bumalik sa katahimikan, may isang tinig na handang tumindig sa loob ng silid-aralan. Isang tindig na hindi papayag na ang unang araw ay magtapos sa ganitong paraan. Pwede ba ako magsalita? Tahimik ang silid-aralan at tumayo ang babaeng nasa bandang unahan. Si Maya Cruz ang pangalan niya. Kilala sa klase bilang tahimik. Laging may dalang libro. Bihirang makisali sa chismis. Ngayon, diretso ang tindig niya. Hawak ang notebook na parang sandata. Hindi pa nakaalis sa pinto ang huling bulungan na magsalita siya. Hindi ko alam kung anong problema ninyo, sabi ni Maya. Malinaw ang boses. Pero mali ang nangyari dito. May ilan pang napatingin sa sahig. Ang iba ay nagkatinginan. Professor Morales, ang pumasok dito para magturo. Dugtong ni Maya. Hindi para ipaliwanag ang buhay niya. Hindi para maging paksa ng chismis. Napatingin ang ilan kay Ethan. Nanlaki ang mga mata niya. Halatang nagulat sa lakas ng sinabi ni Maya. Kung totoo man ang narinig ninyo, pagpapatuloy pa ni Maya. Anong koneksyon nun sa kakayahan niya magturo? Wala. Tumahimik ang silid. Walang tumawa. Walang pumalag. Kung may mali, sabi pa ni Maya, hindi yon ang pinanggalingan niya. Mali yon ang paraan ng pagtatanong. May isang estudyanteng dahan-dahang pumalakpak. Isa pa ang sumunod. Hindi to standing ovation pero sapat para ipaalam na hindi nag-iisa si Maya. Tumikim ang isa sa likod. Hindi namin sinasadya, sabi nito. Nagulat lang kami. Ang pagkagulat, sagot ni Maya, hindi dahilan para mag-insulto. Umupo si Maya, nanginginig ang kamay pero matatag ang muka. Ang klase ay hindi na bumalik sa dati. Hindi na rin nagturo ang kapalit na staff na pumasok sandali. Maagang tinapos ang session. Paglabas ng mga estudyante, kinuha ni Maya ang telepono. Hindi siya nag-isip ng matagal. Binuksan niya ang social media app at nag-type. Today, our professor walked out because of a question that crossed the line. Background does not cancel brilliance. Respect should not depend on status. #respect Professor Lina. Nilakip niya ang litrato ng Pisara. Walang mukha,
Walang pangalan ng iba. Post lang. Totoo, diretso. Sa loob ng 1 oras may 50 share. Sa ikalawa, daan-daan na. May mga nagkomento. I was there. She taught well. This should never happen. Sumunod ang hashtag ng iba pang post. Hashtag respect Professor Lina. Lumampas sa klase. Umabot sa ibang departamento. May alumnus na nagbahagi ng alaala. She was my prof. Years ago. She saved my semester. May isa pang nagsulat. Teachers are humans too. Sa hapon, umabot ang post sa admin feed. May nag-forward sa dean. May nagtag sa universidad. Samantala, sa bahay, tahimik si Lina. Naupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang bag na hindi pa niya binubuksan. Ang blazer ay nakasabit pa rin. Parang paalala ng araw na hindi natapos. Ang telepono niya ay nakapatong sa mesa. Nakatahimik hanggang sa mag-vibrate. Isang message. Ma'am Lina, nakita niyo na po ba? Hindi siya sumagot. Isang vibration. Nang sa wakas ay tiningnan niya ang screen. Sunod-sunod ang notifications. Mga pangalan na hindi niya kilala. Mga mensaheng maiikli pero malinaw. Ma'am, salamat sa lecture kanina. Hindi po kayo nag-iisa. Please, come back. Binuksan niya ang app. Nakita niya ang hashtag. Nakita niya ang post ni Maya. Binasa niya ang mga komento. Ang mga estudyante ay nagsasabing mali ang nangyari. Ang mga guro mula sa ibang universidad na nagpahayag ng suporta. Ang mga taong hindi niya kilala pero nakakaunawa. Napaupo siya, huminga ng malalim. Hindi agad nawala ang sakit. Nariyan pa rin ang hiya, ang takot. Pero maidinagdag ang mga salita. Isang timbang na kumukontra sa bigat. Sa kusina may kumalansing. Pumasok si Adrian. Halatang nagmamadali. Lina, tawag niya. Tumingin siya. Sir, may nakita ko. Sabi ni Adrian, hawak ang telepono. Kumakalat. Tumango si Lina. Nakita ko rin po. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Adrian ng diretso pero maingat. Nag-isip si Lina. Takot pa rin, sagot niya. Pero hindi na ako nag-iisa. Tahimik si Adrian. May tumawag sa admin. Sabi niya, gusto ka nila makausap. Umiling naman si Lina. Hindi ko alam kung kaya ko. Tumigil si Adrian sa tapat niya. Hindi mo naman kailangang maging handa. Kailangan mo lang maging totoo. Pumasok si Monique, hawak ang tablet. Nakipag-usap na ako sa dean. They're addressing it. Publicly. Napatingin si Lina. Hindi ko gusto. Ang gulo. Hindi ito magulo, sagot ni Monique. Ito ay pagtatama. Lumipas ang ilang sandali, tahimik ang bahay. Sa labas ay dumarami pang post, ang shares, ang usapan. Tumayo si Lina, lumapit siya sa aparador at muling binuksan ang pinto. Kinuha niya ang blazer. Hinaplos ang tela. Hindi ito simbolo ng perpektong araw. Simbolo ito ng pagpapatuloy. Lumingin siya kina Adrian at Monique. Babalik ako. Sabi niya na malinaw. Hindi dahil sa hashtag. Dahil may estudyanteng handang makinig sa akin. Tumango naman si Adrian, kumiti si Monique. Hindi formal, hindi kontrolado. Sa labas ng campus, sa loob ng silid-aralan na minsang naging saksi ng hiya, may mga upuang muling aayusin. May mga pisarang buburahin. May aral na magpapatuloy. Hindi lamang sa libro, kundi sa paraan ng pagtrato sa isa't isa. At sa gabing iyon, habang patuloy na kumakalat ang respect, Professor Lina hashtag, malinaw na ang susunod na hakbang ay hindi pag-urong, kundi pagbalik ng buong tapang. Maaga pa lang gising na si Lina, ni dahil sa kaba kundi dahil malinaw ang isip niya. Tahimik ang bahay, pero hindi na mabigat ang hangin. Sa salamin, inayos niya ang buhok. Isinuot ang blazer at sandaling tumigil para huminga.
Hindi para mag-ipon ng lakas, kundi para magpaalala. Hindi na ako babalik sa sahig. Sabi niya sa sarili. Hindi na ako hihingi ng puwang. Sa biyahe papuntang St. Helena University, tahimik ang sasakyan. Sa labas, dumarami ang tao. Ang araw ay unti-unting umaangat. Pagdating nila sa campus, napansin agad ni Lina ang kakaiba. May kumpol ng estudyante sa tapat ng building. May hawak na karton. May nakasulat sa marker. Welcome back, Professor Lina. Teachers deserve respect. Dignity is not a title. Huminto ang hakbang niya. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya ngumiti agad. Tumayo lang siya roon. Pinakiramdaman ng sandali. Isang sandaling hindi niya hiningi. Pero dumating. Ma'am, may tumawag. Si Maya Cruz. Nakatayo sa unahan, may hawak na placard at determinasyon sa mata. Tumango si Lina. Simple lang. Isang pasasalamat na tahimik pero malinaw. Sa loob ng gusali, naroon ang mga staff. May ilang guro na tumango sa kanya. May ilan na ngumiti. Walang ingranding anunsyo. Walang press. Ngunit ramdam ang paggalang. Hindi pinilit, kundi kusa. Pagpasok niya sa silid-aralan, nakaupo ng mga estudyante. Tahimik nang makita siya. May isa pang tumayo. Sumunod naman ang isa pa. At bago pa niya maabot ang mesa, halos lahat ay nakatayo na. Isang standing ovation. Hindi maingay, hindi magpapakitang gilas. Palakpak na may saysay. Hindi siya nagmadali, inilapag niya ang bag sa mesa. Tumingin sa mga mukha, mga batang may kanya-kanyang kwento, takot at pangarap. Nang humupang palakpakan, nagsalita siya. Good morning, sabi ni Lina. Hindi malakas, hindi rin nanginginig. Salamat. Tumahimik ang silid. Hindi ako bumalik para ipaliwanag ang sarili ko. Pagpapatuloy niya. Bumalik ako para magturo. May ilang umiti, may ilang tumango. May mga trabaho tayong madalas minamaliit, sabi niya. May mga taong nilalagay sa kahon dahil sa suot, dahil sa pinanggagalingan, dahil sa katahimikan. Pero ang dignidad, dagdag niya, hindi ito nawawala kapag nagtatrabaho ka. Lalo itong tumitibay. Huminga siya ng malalim. Ako'y naging guro. Ako'y naging ina. Ako'y naging kasambahay. At sa bawat papel na yon, may dangal. May kumirot na katahimikan. Isang katahimikan na nakikinig. Kung may matututunan tayo sa subject na to, sabi ni Lina, bahagyang ngumiti. Ito ay ang kakayahang makita ang tao bago ang titulo. Tumango ang ilan. Si Maya ay nakaupo. Diretso ang likod. Si Ethan naman ay tahimik. Nakayuko sandali at saka tumingala. Hindi mapanghamon kundi nag-iisip. At nagturo si Lina. Hindi na siya nagmadali. Hindi rin siya nagpakitang gilas. Ipinakita niya ang leksyon sa malinaw na paraan. Mga halimbawa na galing sa totoong buhay. Mga tanong na hindi lang para sa exam, kundi para sa pag-unawa. May apoy sa boses niya. Hindi galit, kundi tapang. May tanong ba? Tanong niya sa kalagitnaan. May ilang mga kamay ang tumaas. Maayos, magalang, walang bulungan. Matapos ang klase, hindi agad nag-alisa ng mga estudyante. May lumapit para magpasalamat. May isang nagsabi, Ma'am, babalikan ko po ang sanabi ninyo. May isa pang nagsabi, Salamat sa pagbabalik. Sa hallway, sinalubong siya ni Dr. Manuel Herrera. You handled it well, sabi ng Dean. That's what leadership looks like. Tumango naman si Lina. Salamat po. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga bata. Yakap-yakap na sabay-sabay. Tawanan, tanong kung kumusta. Si Adrian ay tumango lamang. Isang pagkilalang sapat na. Si Monique ay ngumiti. Tahimik, walang kontrol, at paggalang na natutunan. Nang gabing yon, habang tahimik ang kumakain ng pamilya, may kumatok sa pinto. Isang sobrang inaabot ng staff. Walang pangalan sa harap. Binuksan ni Lina ito ng maingat.
Isang liham, maikli, diretso. May alam kami kung sino nag-ayos ng pagbagsak mo noon. Kung handa ka, makipagkita ka. Nanatili ang papel sa kamay niya. Hindi siya nagmadali. Tumigil siya, huminga at inilapag ang liham sa mesa. Tumingin siya sa bintana, sa dilim na may ilaw sa malayo. Hindi takot ang naramdaman niya, hindi rin galit, kundi kahandaan. Dahil ngayon, alam niya na kung sino siya. At kinabukasan, muli siyang papasok ng silid-aralan ng buong buo, matatag, at malaya. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.